sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, bawat araw ang mga hiwagay walang katapusan. Ang kanyang pag-ibig ay walang hangganan. Mga pagpaparayay patuloy na inyaalay. Subalit kung natatanto lamang ito ng tao, magnanasang sa tuwin ay malugod ang Ama. At kung papaano naman ang ikalulugod niya ay ginagawa mo, siya naman ang gaganting higit na galak sa iyo. Magandang umaga po, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kay butin po ng Ama. Ano po? Kayo po ba nararamdaman ninyong buhay ang Diyos? Nawa nga po kayong mga naririto ay ganap niyong maramdaman ang buhay na Diyos. Sa inyong karamdaman, ganap niyo po siyang makilala. Kung minsan, kaya po pinahihintulot ng Panginoon, niloloob niyang ipagkaloob. Hindi na po sa Panginoon galing yang sakit eh. Alam niyo po ba yon? Hindi po sa ating Ama galing ang sakit. Pahintulot lamang po niyang ipagkaloob ang sakit. Pahintulot na mula kay Satanas. Tama po ba? Sino po ba ang nakakaalam ng storya ni Job? Di po ba't pahintulot lamang ng Ama na siya ay magkaroon ng sakit? Na mawala ang kanyang kabuhayan, na may mamatay sa kanyang, mamatay lahat ng mga anak niya, ang natiray asawa? Subalit, masigit po ang pinagkaloob ng muling ibalik sa kanya ang mga biyayang nawala. Buhay po ba ang Diyos? Paano po ba mabubuhay ang tao kung wala ang Diyos? Subalit, paano naman po kaya ang pakikipagtotoo sa Diyos? Marami pong nagtuturan, Panginoon ko, puro Panginoon ko. Marami pong Panginoon ng tao, di po ba? Halimbawa, takot ka sa asawa mo, pinapanginoon mo asawa mo. Di po ba? Sapagkat ang nagmamahalang mag-asawa, hindi nagtatakutan. Di po ba? Kung hindi, nagbibigayan, nag-uunawaan. Pagtakot ka sa anak mo, Panginoon mo siya. Bakit po? Sapagkat kung may pag-ibig, kahit siya nang bumubuhay sa iyo, anak mo lamang siya, kailangang igalang ka pa rin niya. Buhay po ba ang Diyos? Sa kapwa mo tao, kung ang paghahari ng Ama ay nasa inyong dalawa, hindi ka niya aalipinin sa maling gawa. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat patotohanan ng isang tao na may pagkilala sa Ama na ang dapat sundin ay ang sayo kung tama ka. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang nasa tamang pamamaraan, ginagawa ang tamang ikagagalak ng sinuman. Sapagkat sinuman ang nananahan sa tama, nagnanasang gawin ang ikagagalak ng sinuman. Kaya mga mahal ko, ang pag-ibig nawa ang maghari sa bawat isa upang ang pag-ibig na ito ang magbigay puwang at kalayaan nang sa gayon matutunan kapwa ng tao na may higit kilalanin, sambahin sa katotohanan, igalang at maging matapat sa pagsamba niyang ganap. Buhay po ba ang Diyos? Maraming nilalang
ang naliligaw ang landas. Maraming nilalang ang namamali ng katwiran. Maraming nilalang ang alipin ng kadiliman. Subalit tao ang magpapalaya sa iyo. Walang dilit iba ang tinatanggap mo kung tinanggap mo ang Diyos na naghahari sa isang katauhan upang makapagpabago ng buhay niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung alipin ka ng maling damdamin, may magpapalaya sa iyo. Kung alipin ka ng maling kaisipan, may magpapalaya sa iyo. Kung alipin ka ng maling gawa, may magpapalaya sa iyo. Kung alipin ka ng bawat pangarap mo, patuloy na nabibigo, may magpapalaya sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kung kayo po ay sadyang nananaliksik at sadyang kayo po ay hinahanap ang kalooban ng Ama, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, basahin po ninyo ang Ama'y marunong din pong magalit sa mga anak niyang sutil, hindi po ba? Opo, mapagparaya po siya. Subalit marunong din po siyang magbigay ng hangganan at ito po ang dapat na paghandaan ng tao. Huwag yung laging may katwirang napapatawad naman ako ng Diyos. Ano po? Sapagkat kapag lagi mong katwiran napapatawad ka ng Diyos, malakas ang loob mong gumawa ng kasalanan. Hindi po ba? Subalit kapag may takot ka na baka dumating yung hangganan ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos, ay matatakot ka ng gumawa ng pagkakasala. At yan po ang dapat maghari sa tao. Yung maalala niya yung hangganan na baka hindi na siya patawarin. Hindi po yung parang galak na galak mali na ang ginagawa ay nakakatawa pa. Sa totoo lang po, walang konsensya ang ganong tao. Yung pong nakakatawa pa ay alam namang naghahari sa kanya'y kadiliman. Alam namang naghahari sa kanya'y maling gawa. Ba't nagagawa pang magkunwaring tumawa? Di po ba kahirap magkunwaring magtawa-tawa? Napakasarap po yung totoong pagtawa mo. Yung kahit siyang kanda ko magtungo ay walang magsasabi sa iyo na, hoy, ganyan-ganyan. Di po ba? Ang sarap po noon, mga minamahal ko. Sa simpleng buhay, napakasarap ng wala kang iniisip na ikaw ay nagkasala sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Patat at makakatulog. Alam niyo po bang si Satanas ay marunong ding mandaya yan? Kaya niyang magbait-baitan, magkunwaring mabait. At kapag nakuha ka na niya, doon na siya. Doon ka na niya aalipinin sa maling gawain. Buhay po ba ang Diyos? At kaya ang kailangan sa tao ay patuloy at patuloy na marunong mag-isip. Kung ito ba ay gagawin ko, makabubuti kaya ito sa akin? Kung patuloy kaya akong ganito, may maganda akong kakamtan? At kung mananahan kaya ako sa ganito kong gawain, ano ang aking kahihinatnan? Kaya mga mahal ko, ang mga tao ko, kung tunay na matatalino, at kung talagang matalino ka, uunahin mo ang pakikipagtotoo sa Diyos na kaligtasan mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sa una, pahihintulutan ka ng amang maligaw. Subalit, kaya nga kung minsan, magnilay po kayo. Yung prodigal son, ibinigay sa kanya ang mana niya lahat.